4 na araw nang pinaghahanap ang 71 years old na si Lolo Eduardo mula sa Santa Maria, Bulacan. Hinalugog na raw ng kanyang mga kaanak ang mga lugar na malapit sa kanila. Pero no sign pa rin si Lolo. Nang umabot na ang search nila sa social media, wala pa rin silang lead na nakuha. Kung sakali po napansin niyo po yung papa ko, siguro po kontakin po nila kami. Kung nakita niyo po siya, pakainin niyo po or kung magpapalitan niyo po ng damit kasi medyo matanda na po si Papa. Pero matapos mag-viral ng kanilang post sa social media, isang impormasyon ang nakarating sa kanila nitong May 24. Isang matandang lalaki raw na pareho ang description kay Lolo Eduardo ang namataan sa Marilao, Bulacan. Ano po pangalan niyo, Tay? Nakita ko siya, nakaupo doon sa may gutter. Maayos naman kausap. Sa Blooming Street po kayo. Ipapatid na lang po namin kayo sa barangay. Iyon na lang po tayo ng tulong sa kanila. Tinanong ko kung taga saan siya. Ang sabi niya, taga Blooming Street. Kaya sinakay ko sa tricycle ko. Dinala ko sa sakayan ng jeep. Agad na nagtungo doon si Jordan. Pero pagdating nila sa lugar, wala na raw si Lolo. Sa letratong ito, makikitang isinakay ng jeep ang matanda. Ito po yun, bali dito po. Yung biyahe po noon ay pamonumento po kasi ang sinasabi ni Papa, pa-Blooming Street daw po siya. Wala naman po kasing diretsong jeep papuntang Blooming Street. Back to square one ulit, sina Jordan sa paghahanap. Nagdesisyon sila na pumunta sa Blooming Street, Maynila, kung saan pumunta raw ang matanda. At habang nakamotorsiklo, isang pamilyar na mukha ang nakita ni Jordan. Kaya tumigil sila sa tabing kalsada. At kumpirmado, siya na nga ang kanilang missing Tatay Eduardo. Madungis at tila tuliro si Lolo nang makita ng anak. Nagpunta. Agad kinuna ni Jordan ng larawan ng ama para maipadala sa kanyang pamilya. Sa tulong ng resibo, nahihatid ang mag-ama pauwi sa Santa Maria, Bulacan. Saan bahay mo, Tay? Ito? Sarap po. Pagdating sa bahay, naghihintay na ang welcome party ni Lolo. Ang asawang si Aling Mercelita at isa pang anak. Siyempre po, masayang-masaya kami kasi nga nakita na namin siya. Tsaka yung lahat ng hirap na naranasan namin noon, lahat yon napawi, naalis ka agad. At tong araw na yun talagang pinagluto namin siya ng masarap na pagkain eh. Pinaliguan namin siya, medyo maaligam-gam na tubig para kasi matagal na hindi naligo. Tsaka siyempre nung araw na yon, magkakatabi kami, magkakasama kami kumain. Makalipas ang 4 na araw, natapos din ang pangungulila nila sa kanilang ama. Nangako naman po kami na yun nga po, aalagaan na namin siyang mabuti. Kaya nga po, kailangan na lagi pong nasa tabi namin. Pati paalala po ng anak ko na huwag namin siya pababayan, palalabasin sa bahay para hindi na po siya makaalis. Nitong Miyerkules, dinala ng resibo si Lolo Eduardo sa isang espesyalista para malaman ang kanyang kondisyon. Based on our initial neurologic exam, and physical exam, the findings strongly suggest that he has profound cognitive disability as well as memory loss. Dahil walang lunas at habang buhay na ang sakit na ito, kailangan na lang daw bantayang mabuti ang matanda para masigurong hindi na ulit siya mawawala. Right now, the best way to support Daddy is to have someone to be with him 24/7 to closely monitor para hindi maulit yung pagkawala. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan ko. Kahit hindi ko naging kaibigan, lahat po sila na nag-share at nag-message sa amin. At sa lahat ng mga kumupkup din po sa asawa ko nung nasa malayong lugar siya. Nagbigay po ng kahit konting pagkain sa kanya, ng maiinom. At saka lalong-lalo na po yung nagpalit sa kanya ng damit. Maraming salamat po sa tumutulong sa amin, lalong-lalo ngayon po sa JMA.
Ano punta? Higit sa lahat po sa Panginoong Diyos. Kasi hindi kami masyadong pinahirapan. Nakita po agad namin yung asawa ko at nasa mabuti na po siyang kalagayan ngayon. Abot langit man ang naging pag-aalala ni na Jordan sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Abot tenga naman ang kanilang mga ngiti nang siya'y nahanap na. Ano punta? Pangako ni Jordan, mas aalagaan na raw nila mula ngayon si Lolo Eduardo.